Hello mga Lods, welcome back ulit dito sa YouTube channel ko mga Lods, Nerwak Vlogs, Buhay Canada. Dito sa Vancouver. So may problema tayo kasi nga hindi tayo makapasok dun sa nililinis natin na washroom. Kasi nga meron tayong part-time dito sa building na to. So wala tayong access, no. Tinawagan ko na yung amo ko. So ang sabi ng amo ko, maghihintay lang daw sila ng reply ng email. Kasi nga sila din wala silang contact doon sa may-ari ng building na to. So mahihirapan tayo mga Lods, no. Habang hindi natin nalilinis to, so wala tayong sahod. Yun ang problema mga Lods. So uwi na lang tayo ng bahay. Ay nako, sayang yung part-time kung hindi makipag-communicate yung yung may-ari ng building na yan. So wala eh. Kasi nga wala lang, dati may security, yun yung tagabukas sa akin. Eh ngayon wala nang security kasi nga parang tapos na yata yung kontrata nila dyan sa building na yan. So wala nang taong magbubukas sa akin para doon sa bagay. Yung washroom na yun is para lang sa para lang sa mga security na nagbabantay doon. So kung wala sigurong security, so ibig sabihin hindi gagamitin yung CR, yung washroom. So wala tayong part-time. So yun yung problema ngayon mga Lods. So hayaan na natin, no. Galap na lang siguro tayo ng ibang part-time. Kasi nga mukhang malabo na tong part-time to. Hindi nakipag-communicate yung may-ari ng building, kaya wala na. So hanap na lang tayo ng iba mga Lods. Tapos na yung full-time natin, trabaho natin. So uwi na lang tayo muna ng bahay, no. Kasi nga hindi rin buksan yung So mamaya nga pala pag-uusapan natin kung saan ako nagpa-assessment ng ECA. Yung ECA, it means Education Credential Assessment. Educational Credential Assessment. Isa sa mga requirements para mag-apply ng PR mga Lods, no. So share ko sa inyo kung saan ako nagpa-evaluate or nagpa-assess ng education ko para tumaas yung equivalency ya dito sa Canada. So kasi dalawang beses ako nagpa-assess ng mga Lods ng ECA. Una sa ako nagpa-assess sa West. Pangalawa naman, mamaya di-discuss ko sa inyo. Stay tuned lang kayo mga Lods, kasi nga nagda-drive pa tayo pauwi sa bahay. So mamaya i-discuss ko sa inyo kung pinakamagandang topic to mga Lods. Kasi nga lalo na ngayon wala nang pathway dito na alam nyo yung mga pilot, yung mga agri-food pilot program, immigration pilot program, yung mga pilot na program wala na. So yung mga pathway ngayon dito is provincial nomination program, express entry, and kung ano-ano pa sa mga province ng Quebec, iba yung tawag sa pathway doon eh. So karamihan sa mga pathway ngayon is yung provincial nomination program, which is pataasan ng score yun mga Lods. So ibig sabihin kapag mataas yung education mo, mataas din yung score mo. Tsaka ibig sabihin din kapag marami kang experience or mayroon ka ng experience dito sa Canada, mas mainam din yun, mas mataas ang magiging score mo. So di-discuss ko sa inyo mamaya kung saan ako nagpa-assist para kahit papano makakatulong sa inyo para tumaas yung nyo, equivalency ng education. Napakaganda ng panahon ngayon dito mga Lods. Walang ulan ngayon dito. Yung weather ngayon dito is +7. So
Napakaganda ng panahon kung makikita nyo sa video mga lods, ano. Dito tayo dumaan sa may Night Street pa rin, pauwi sa bahay. Kung makikita nyo yung daan dito mga lods, napakadaming sasakyan. May mga trailer din na dumadaan dito. Shortcut kasi ito mga lods. Kumbaga malapit lang to papunta sa bahay. So yun nga mga lods, no? Medyo malungkot tayo kasi nga yung nangyari sa part-time. Tapos sana magkaroon sila ng connection dun sa may-ari ng building para Red light camera in 100 meters. Para makapagbigay ng access. Wala akong susi kaya hindi ako makapasok dun Walang problema sa harap, pero yung pinaka washroom wala, hindi natin mabubuksan, wala yung access So antay-antay muna tayo ng tawag ng bus natin para magkaroon tayo ng susi dun sa nililinisan natin na washroom. Alam nyo mga lods, dito sa Vancouver napakaraming Tesla na mga sasakyan. Yan, kagaya niyan sa harap, Tesla yan. Yung isa dun sa bandang doon, Tesla din yan. Napakaraming Tesla rito. Medyo maganda kasi yung panahon dito, walang snow. Itong season na to walang snow, kaya siguro yung mga dito, tao rito, ang ginagamit Tesla na. Puro mga electric vehicle ang ginagamit. Medyo napaisip din ako mga lods kung papalitan ko na siguro to ng Tesla. Marami namang mura na Tesla, yung mga pre-owned, mga second hand. Nandito na ako sa bahay mga lods. So medyo napaisip lang ako kasi nga tumawag yung supervisor ko na bukas daw ang pasok ko is alas 2 hanggang alas 10 ng gabi. Bukas lang daw kasi nga wala yung in charge doon sa kuwan. Hindi ko alam kung nag-leave or nag-absent or so nagdadalawang isip tuloy ako ngayon kung bakit ako pumayag agad. Sabagay isang araw lang naman. Kailangan ko munang kausapin yung asawa ko sana, kaso nasa trabaho pa napauuna ako. So hinayaan ko na lang. So hayaan mo na lang yun. So maraming salamat pala mga lods, no. 349 subscriber na tayo. 350 na pala. Kakapasok lang 350 subscriber. So kahit pa paano lumadagdag ng paunti-unti yung mga subscribers natin. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko. Kahit pa paano dumadami na tayo mga lods, ano. So maraming salamat sa inyong mga suporta. So yun nga, no, ang itatopic natin itong vlog na to is yung kung saan maganda magpa-assessment ng ECA. So i-discuss ko sa inyo mamaya. Hanapin ko pa yung kopya ko ng WES para maipakita ko sa inyo, para at siyempre maniwala kayo na totoo yung sinasabi ko. So hanapin ko muna. Parehas kami ng sasakyan hanapin ko muna mga lods. So balikan ko kayo mamaya. Dumadami na yung mga buti ko dito sa sasakyan mga lods. Yan ang nilalagay ko dito sa plastic. Pag puno na to, saka ko ibibenta. So pera din to mga lods, 10 cents din to. Kaya kailangan natin pag ipunin para dumami. Diba? Ganun lang ang buhay. Biglang umano yung camera mga lods. Alright.
So, tingnan yung panahon mga lods. Napakaganda, di ba? Walang kaisno-isno. Oh, ayan. Ay, kung makikita nyo. May nakalimutan ako mga lods. Yung takip ng camera nakalimutan kong kunin dun sa loob. So, kailangan natin kunin. Yun. Ito mga lods, oh. Napakaganda ng panahon. Ayan. Pabago-bago talaga yung kuan dito. Klima dito sa Vancouver. Pasok na lang ako bukas ng alas 2 mga lods. Kasi nga, day off ni Mrs. bukas. Kaya ayos lang. So, pagbigyan muna natin yung boss natin. Kahit pa paano, mapasaya natin, di ba? So, ayos lang. A few moments later. So, yun nga mga lods, no? Nandito na tayo sa loob ng bahay. So, i-discuss ko sa inyo kung saan ako nagpa-assessment ng ECA ko. So, way back year, i-check ko dito kung kailan ako nagpa-assessment. Way back year 2022 pa to. So, dito pala ako nagpa-assist mga lods, no? Sa ICAS Alberta. ICAS Alberta yung pangalan ng school kung saan ako nagpa-assessment ng ECA ko. So, ang gagawin nyo lang, gawa lang kayo ng account dun sa ICAS. Search nyo lang sa Google ICAS, International Qualification Assessment Service. So, yun po yung ano. So, located po siya sa 9th floor, 108 Street Building, 9942, Edmonton, Alberta, Canada. So, lalagay ko na lang dito sa screen yung buong address tsaka yung pangalan ng kuwan. So, yung nagpa-assessment ako sa West, ang lumabas is grade 11 lang mga lods. So, ilalagay ko rin dito sa screen. So, ito yung West kung saan ako nagpa-assessment. Ang lumabas na Canadian equivalency is grade 11 lang. So, yung course ko pala sa Pilipinas mga lods is 1 year certificate lang, 1 year vocational. Yung course ko kasi is separating course specialization. So, vocational lang siya mga lods, no, para sang seafarer sa atin. So, ang plano ko kasi dati mag-seaman. So, hindi natuloy. Nagbabakasakali na makapunta ng Canada, nag-apply hanggang sa naswertihan na mapunta rito. Dati pala ako sa Saudi Arabia, sa Jeddah. Ang trabaho ko naman doon is visual merchandiser. So, umuwi ako ng Pilipinas. Pag uwi ko ng Pilipinas, nag-apply ako through online. Kung saan-saan ako nag-a-apply mga lods. Hanggang sa nakahanap ako ng magandang agency na tumulong sa amin para makapunta rito sa Canada. So, yun nga mga lods, no, ang naging equivalent ng una kong assessment is grade 11 lang. So, dati kasi mga lods, hindi siya pwede dito sa Canada na mag-apply ka ng permanent residence na yung ECA mo is grade 11 lang. So, mostly talaga kapag high school diploma ang equivalent dito sa Canada, dapat naka 2 years ka sa Pilipinas, 2 years college level. So, ang ginawa ko mga lods, nag-research ako, nagtanong-tanong din ako kung saan pwede magpa-assessment na medyo maganda magbigay ng assessment. So, yun nga mga lods, no, doon ako nagpa-assist sa ICAS Alberta. So, ang naging equivalent ng ICAS ay ilalagay ko rin dito sa screen. So, the combination of the high school diploma and the certificate of completion generally compares to the completion of a high school diploma plus
technical training, and C, navigation, and D, rating. So, napakaganda ng equivalent ko dito mga lods, no? Napakahaba yung buwan, kumbaga, napakaganda basahin. So, yan po yung naging equivalent ng education ko sa Pilipinas. So, ang ginawa ko lang, gumawa ako ng account sa iCash. Tapos, sundin nyo lang yung instruction doon. Balik, sa akin kasi dati, medyo matagal na kasi, try ko lang, tawag dito, isipin kung maalala ko pa ba yung mga ginawa ko dati sa iCash. So, basta ang ginawa ko, nag-send ako ng proposal, kumbaga request for my documents sa school, tapos pumunta yung asawa ko doon para i-claim yung documents. So, pwede rin si school ang mag-send through iCash para mabilis. So, yun po yung ginawa, no. Bali, ang ginawa ni Mrs., kumuha siya ng pumunta siya sa school ng high school sa Pilipinas. Dati kasi pa yun way back, kasi ako nag-graduate ng high school 2001, so form 137 pa yun. So pumunta si Mrs. doon sa school kung saan ako nag-graduate, tapos nag-request siya doon, tapos nagbigay naman, tapos sinama na lang niya doon sa school ng college, which is nasa Davao. Sinama niya lahat ng documents at sinend ng school dito sa iCash. So, yun po yun. So, napakabilis lang nun mga lods. Bali, yung school na mag-send ng lahat ng documents. Kasi nga, dapat naka-sealed yun. Dapat talaga authentic na galing talaga sa school na may pirma pa. So, yun po yung ginawa ko mga lods. Bali, yung school nag-send ng documents dito sa iCash. Tapos, si iCash na mag-i-email sa'yo kung natanggap na niya yung documents mo. Tapos, magsisend na siya ng confirmation kung nasa yung equivalent ng education mo. So, yun lang. Napakadali lang mga lods. So, yung bayad naman, parehas lang po sila ng bayad ng West tsaka iCash. So, yun lang binayaran ko, $289 Canadian dollar yung binayaran ko dati. Kumbaga parehas lang sila sa West tsaka iCash. So, kung ikaw ay may planong mag-apply ng permanent residence, lalo na ngayon dito sa Canada na kailangan pataasan ng score, so mas maganda dito na kayo sa iCash magpa-assess para kahit papaano maganda yung equivalent nyo ng education nyo sa Pilipinas papunta rito sa Canada. So, yun lang mga lods, no? Share ko lang sa inyo lahat ng mga pwedeng ma-share na pinagdaanan ko dati dito sa Canada. So, yun lang yung topic nitong vlog na to. So, maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta. At nasa na tayo, 350 subscribers dito sa YouTube. So, maraming salamat mga lods. Lalong-lalo na sa mga bago na nag-subscribe sa atin. So, maraming salamat. So, hanggang dito na lang siguro mga lods, no? Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider to like, share, and subscribe dito sa channel ko, Nerwak Vlogs, dito sa Buhay Canada. So, hanggang dito na lang. Magandang hapon dito sa Vancouver at magandang umaga din sa Pilipinas. So, kung saan man kayo naroon, stay safe. God bless everyone. Bye for now.